Muli tayong magpapatuloy kung saan maayos na nakarating ang ating bida sa teleportation gate. Si Arabella mismo ang nagplano at naglagay ng teleportation bago pa man sila makarating sa napakalaking tarangkahan. Sa puntong iyon, inisip ni Herman na tiyak na taglay ni Lady Arabella ang pambihirang kakayahan. Agad namang kinumpirma ni Dane ang natatanging talento ni Arabella, at sa wakas, unti-unting lumino sa kanya ang katotohanan. Ngayon niya lang lubos na naunawaan kung bakit ginugol ni Arabella ang buong taon sa pagtatayo ng mekanismong ito. Naging mausisa si Herman at tinanong si Dane kung gagana ba ang teleportation sa oras na siya ay pumasok. Ngumiti ang ating bida at buong kumpiyansang sinagot na ito ay totoo. Dahil dito, napaisip si Herman sa lawak ng sakripisyo at dedikasyon ni Arabella upang likhain ang gayong kamanghamanghang obra. Naisip niya kung gaano kalaking pagsisikap ang kinakailangan upang mabuo ang isang napakagandang imbensyon. Ang teleportation, tulad ng iba pang mahiwagang gamit, maaari lamang itong maisakatuparan sa pamamagitan ng maselang pag-aayos ng mga code. Ang mahika ay dapat patuloy na pinapadaloy sa loob nito bago pa man matapos ang orasayon, at ang code ay sumasailalim sa isang proseso ng muling pagsasaayos. Dahil sa lahat ng mga hirap na ito, ang portal ng teleportation ni Arabella ay naging isang perpektong gamit. Lahat ng kinakailangang kondisyon para sa teleportation ay natugunan, habang namamangha ang ating pangunahing tauhan sa kahangahangang mekanismo. Sinimulan ni Herman ang isang taus-pusong pamamaalam. Halatang pinanghihinaan ng damdamin ang butler sa nalalapit nilang paghihiwalay. Halos maluha habang taimtim niyang ipinapakiusap kay Dane na unahin ang kanyang kaligtasan. Nararamdaman ng ating bida ang lalim ng damdamin ni Herman, tulad ng kanyang mga magulang, kaya't buong pag-unawa niyang tinapik ang balikat ng butler at hinimok itong alagaan din ang kanyang sarili. Matapos ang pagpapalam, nagsimula na siyang pumasok sa tarangkahan ng teleportation, maingat na pamwesto sa sentro ng gate. Nang makapwesto, naalala niya ang mga tagubili ni Arabella. Sinabi nito na ang pagpapadaloy ng mahiwagang enerhiya sa pintuan ay ang susi upang ito ay gumana. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang kumilos, at tulad ng inaasahan, sa sandaling pinunong niya ng mahika ang teleportation, biglang sumilay ang isang nakasisilaw na liwanag sa buong paligid. Napatakip si Dane sa sobrang liwanag na lumalabas sa gate, kaya't pumikit siya habang bumabalot sa kanya ang dalisay na enerhiya. Matapos ang isang sandaling paghinto, nagsimula ang teleportation. Sa eksaktong sandaling iyon, iminulat niya ang kanyang mga mata, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa gitna ng kagubatan, tanda ito na matagumpay na natapos ang pag-teleport. Matapos mawala ang mga liwanag, ang tanawin ay nagbago. Ilang saglit pa, biglang lumitaw si Dane sa harap ng isang mataong lungsod. Ang mga lansangan ay punong-puno ng mga naglalakad na tao, at siya mismo ay nakasakay sa kabayo. Sa kanyang pagdating, napagtanto niyang ito ang entrance ng Royal City ng Artenia. Napuno siya ng pananabik, matagal na niyang pinapangarap na masaksihan ang lugar na ito ng personal. Nang sinimulan niyang pumasok sa lungsod, isang tinig ang biglaang nagpahinto sa kanyang pagpasok. Isang di kilalang kabalyero ang lumapit at hamarang sa kanyang daraanan. Ang lalaking ito ay may alam tungkol sa kanyang pagkatao, bagay na ikinagulat ng ating bida. Agad na ipinakilala ng kabalyero ang kanyang sarili, ipinakilala bilang si Luak Asmar, ang kapitan ng unang hukbo ng mga kabalyero ng House Theron. Sa narinig, ganap nang naunawaan ni Dane ang sitwasyon, napagtanto niyang ipinadala siya ng duke. Bagamat pinahalagahan niya ang hakbang na ito, naramdaman din niya ang bahagyang bigat ng presyong dulot ng personal na pagtanggap mula sa pinuno ng mga kabalyero mismo, habang nasisiyahan sa mainit na pagtanggap sa kanya ng kapitan. Ipinabatid ni Kapitan Luak Asmar kay Dane na sila ang kanyang opisyal na tagapaghatid patungo sa lungsod. Sa sandaling ipahayag ang utos, agad na inatasan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na tiyakin ang seguridad ng daraanan. Ang mga mandirigmang ito ay naglabas ng isang hindi matitinag na aura ng determinasyon, kaya't bahagyang nabigla si Dane sa kanilang matinding presensya. Kasunod nun ang mabilis na inanunsyo ng kapitan ang kanilang agarang pag-alis. Nang mapagtanto ni Dane na siya ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. Matagal niyang inaasam na marating ang kabisera,
Ngunit ang kanyang pagdating dito ay naghatid ng isang kakaibang pakiramdam, hindi niya lubos maisip na makakarating siya sa pinakapusod ng Althian Empire, ang imperyong labis niyang kinamumuhian sa kanyang nakaraang buhay. Lalo pang nakagugulat ang katotohanang hindi siya isang ordinaryong bisita lamang, sa halip, siya ang kanilang pinakapinahahalagahang panauhin. Habang tinatahak nila ang mataong lansangan ng kabisera, hindi maialis ni Dane ang kanyang tingin sa kagila-hilalas na tanawin, sa isang bahagi ng kalye, nagtitinda ang mga mangangalakal ng mga mahiwagang gamit, mga bagay na hindi basta-basta nakikita sa pangkaraniwang araw. Sa kabilang panig naman, ibinebenta ang mga mahiwagang na preserbang pagkain sa napakamurang halaga. Isang piraso ng mahikal na nagyelong tinapay ay mabibili lamang sa halagang 1 tansong korona. Sinuri ni Dane ang kanyang kapaligiran at napagtanto ang kayamanan at kasaganahan ng kabisera. Waray wala itong kakulangan, ang sigla ng lungsod at ang lawak nito ay lubos niyang hinangaan. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang kahanga-hangang tanawin, biglang inanunsyo ng kapitan ang kanilang nalalapit na pagdating sa domain ng House Theron. Itinuro nito ang isang malayong gusali, at sa pagsunod ng tingin ni Dane, napatulala siya sa kanyang nakita. Bumagsak ang kanyang panga sa labis na pagkamangha ng masilayan ang napakalaking estruktura, ang engranding kastilyong yun ay walang kapantay sa laki at karangyon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, isang kakaibang pakiramdam ang sumagi sa kanyang isipan, tila may mga matang lihim na nakamasid sa kanya. Hindi niya matiyak kung ito ay totoo o isang guni-guni lamang, marahil isa lamang itong bunga ng kanyang imahinasyon. Sa ngayon, pinili niyang ipagwalang bahala ang ideya at ituon ang pansin sa kasalukuyang sitwasyon. Sa wakas, narating nila ang mansyon ng Theron. Sa pagpasok niya sa loob ng bakuran, sinalubong sila ng isang marangyang pagtanggap mula sa maraming staff. Lubos na nagpapasalamat ang ating bida sa napakagarbong pagsalubong. Tila siya'y lubos na nabighani sa maayos na pagkakaayos ng mga tauhan, ang kanilang magalang na asal ay nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya, ang kanilang matibay na pagsunod sa alituntunin ay kapansin-pansin, sa kanyang paningin, lahat ay perpektong magkakatugma at natural, napansin niya ang matinding kaibahan nito sa mga kaugalian ng kanyang tinubuang bayan sa timog. Di nagtagal, lumabas ang isang kabalyero ng uring Hexa upang personal na batiin ang ating bida. Napuno ng kasiyahan si Dane sa muling pagkikita nila ni Duke Theron, magalang siyang bumati sa batikang mandirigma, lumuhad bilang tanda ng kanyang paggalang, tinugon ni Duke Theron ang pagbati ng binata, kinilala ang mahabang panahong lumipas mula sa huling pagkakataong sila'y nagkita. Tinanong ng Duke kung ano na ang kalagayan ng binata at iminungkahing sila'y pumasok upang makapagpahinga mula sa pagod na biyahe, habang nag-uusap, pinagmasdan niya ang binata ng maigi at napansin ang malinaw na pagbabago sa itsura ni Dane, mahabang panahon na ang lumipas mula nang huli silang magkita. Napansin niya rin ang malalaking pagbabago sa mukha ng binata. Sabihin siya'y humanga ay tila isang maliit na pahayag lamang, kumpiyansa siyang kung may 1 o 2 taon pang tanda si Dane, tiyak na malalampasan niya ang karamihan sa kanyang henerasyon. Dahil dito, naisip niyang si Count Suggrace ay tiyak na puno ng pagmamalaki para sa kanyang nag-iisang tagapagmana. Gayunman, mapagpakumbabang itinanggi ni Dane ang mga papuri, iginiit na masyado lamang mapagbigay ang Duke sa kanyang mga salita. Sa kanyang simpleng paraan, hinikayat ng Duke si Dane na tamasahin ang kanyang pananatili sa loob ng Theron Manor. Bagamat hindi ito maihahambing sa engranding kuta ng pamilya Suggrace, inanyayahan niya ang binata na magpakagaan ng loob habang naghahanda para sa pagsusulit sa pagpasok sa akademya. Dagdag pa rito, tiniyak niya kay Dane na may nakatalagang personal na lingkod upang tugunan ang kanyang bawat pangangailangan. Inalok din niya ang binata na huwag mag-atubiling ipahayag ang anumang hiling nito. Sa narinig, masaya si Dane na sumang-ayon sa alok ng Duke, kasabay niyon agad niyang tinanong tungkol kay Layla. Sabik na muling makasama ang kanyang matagal ng kaibigan, tinanong niya ang Duke tungkol sa kalagayan ng kanyang anak na babae. Tinugunan ng Duke na nasa mabuting kalagayan si Layla. Ngunit bigla siyang nag-usisa kung nagkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Dane at ng dalaga, hindi inaasahan ni Dane ang pahiwatig ng Duke, kaya naman ipinakita niya ang kanyang kalituhan. Dito,
Ibinunyag ni Theron na si Layla ay tila malungkot tuwing nababanggit ang pangalan ni Dane, likas lamang na maguluhan ang ating bida sa revelasyong ito, kaya buong tapat niyang inamin ang kanyang ganap na kawalan ng kaalaman sa sinasabi ng Duke. Sa puntong ito, naunawaan ng Duke ang kanyang kalagayan at iminungkahi na baka ang pagkabalisa ni Layla ay maaaring nag-umpisa sa nalalapit na pagsusulit sa pagpasok sa akademya. Gayunpaman, tiniyak niya kay Dane na walang dapat ipag-alala, sapagkat tiwala siyang ang isang tulad ng kanyang anak na babae ay madaling malalampasan ang naturang pagsubok. Narinig ito ni Dane at agad na tumugon na may bahagyang ngiti, sinasabi niyang tatanungin niya si Layla sa bagay na iyon. Napag-isip-isip niya kung maaaring isa lamang itong pabigla-biglang pag-uugali ng isang dalagitang nagdadalaga. Marahil, naisip niya, ito'y simpleng epekto lamang ng pagbibinata at pagdadalaga. Sumang-ayon ang Hex sa class night sa mungkahing ito, inirekomenda niya na ituloy ang pag-uusap at tiyaking magiging malalim at makabuluhan ang kanyang pagninilay. Ngunit sa isang di inaasahang pangyayari, nagbunyag ng panibagong pahayag ang Duke, isang revelasyong hindi inaasahan ni Dane. Sinabi niyang nais lamang niyang bigyang babala si Dane upang siya'y makapaghanda, nang sa gayon ay magpakita siya ng masusing pangunawa at pagmamalasakit kay Layla. Likas lamang na muling malito ang ating bida sa mahiwagang pahayag ng Duke, kaya naman, nagtanong siya upang linawin ang ibig sabihin nito. Ngunit, sa halip na isang tuwirang sagot, tanging sagot ng Duke ay ang katiyakang darating din ang kaliwanagan sa tamang panahon. Bagamat hindi tiyak ang sagot, nanatiling palaisipan nito kay Dane, patuloy niyang pinag-isipan ang mahiwagang salita ng Duke, tuluyang nalulugmok sa malalim na pag-iisip. Kasunod noon ay iminungkahi ni Theron na dapat na siyang magpahinga sa kanyang silid, pinayuhan siyang magpahinga. Ngunit bago iyon, ipinaalam sa kanya na may isang tagapaglingkod na maghahatid sa kanya. Mahigpit na binigyang diin ang kahalagahan ng pagtatalaga ng isang kasama para sa kanya. Inihatid siya ng tagapaglingkod patungo sa kanyang itinalagang silid. Pagpasok nila, pinaalalahanan siya ng lingkod na sikaping makatulog ng mahimbing, at taos-pusong nagpasalamat si Dane. Nang makaalis ang lingkod, mabilis niyang sinuri ang paligid at tinanggap na ito ang magiging tirahan niya sa loob ng isang linggo, hanggang sa pagsisimula ng pagsusulit sa akademya. Maganda at marangya ang kanyang tinutuluyan, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng pagbabago sa labis na karangyan ng silid. Sa kabila nito, nagpasya siyang maghanda at hanapin ang lugar ng pagsasanay upang maglibot, subalit, bigla siyang naantala ng isang hindi inaasahang bisita. Sa isang iglap, nabigla siya nang marinig ang isang pamilyar na tinig na nag-alok na ihatid siya sa lugar ng pagsasanay. Pansamantala siyang napatigil, hindi lamang dahil sa biglaang pagdating ng bisita, kundi dahil sa di maitatangging pamilyaridad ng boses. Hindi na niya kailangang pag-isipan pa, walang iba ito kundi ang kanyang matagal ng kaibigan, si Layla. Gaya ng sinabi ng kanyang ama, si Layla ay tila may inis na ekspresyon at agad siyang sinermunan bago pa man siya makapagbigay ng pagbati. Pasiga niyang tinanong kung bakit siya masyadong natagalan sa pagdating sa kabisera. Inakusahan siya nitong pinaghintay siya ng parang habambuhay. Walang kasiguraduhan kung kailan niya ito muling makikita. Sa wakas, humarap sa kanya si Dane at ganap na nakilala si Layla. Umusbong ang pagtataka at tuwa sa kanyang mukha. Sabik niyang tinanong ang dalaga kung kumusta na siya, ngunit sa halip na diretsyong sagot, mapanuksong sumagot si Layla na namumuhay siya ng napakahusay. Pagkatapos ng pahayag na iyon, bigla siyang lumapit kay Dane at may hinihintay na sagot mula rito, isang bagay na, ayon sa kanya, may dapat siyang ipaliwanag, at sa mismong sandaling iyon, muling naguluhan ang ating bida. Wala siyang ideya kung ano ang pinapahiwatig ni Layla, ni kung bakit siya tila may hinihintay na paliwanag mula sa kanya. Habang lumala ang inis ng dalaga, mas lalo siyang nalito. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Layla at mas mariing sinumbatan si Dane. Ipinapaalala ang pangakong liham na hindi niya kailanman naisulat, kahit na may paliwanag na. Tila hindi pa rin lubusang nauunawaan ni Dane ang bigat ng kanyang pagkukulang. Ganap na litong-lito, hindi na niya ito nagawang itago. Tumaas ang tono ng boses ni Layla, sunod-sunod ang kanyang tanong,
Mariing hinihingi ang paliwanag kung bakit hindi man lang siya nagpadala ng sulat sa buong panahon ng kanilang paghihiwalay. Dagdag pa rito, hindi rin siya nagbigay ng paunang abiso tungkol sa kanyang pagdating. Ang kapabayaang ito ay hindi lamang nagdulot ng lungkot kay Layla kundi pati matinding galit. Mataimtim na pinakinggan ni Dane ang mga hinaing ng dalaga at napagtanto niyang malaki nga ang kanyang pagkakamali. Taos-puso siyang humingi ng paumanhin. Inamin na matapos niyang mangako ng sagot, tuluyan niyang nakalimutan ang tungkol dito. Sa kasamaang palad, ang simpleng paghingi ng tawad ay hindi sapat upang maibsan ang galit ni Layla. Dahil dito, mariin niyang tinanong si Dane kung yun na ba ang buo niyang paliwanag. Napansin ni Dane ang tindi ng inis ni Layla, kaya't kinabahan siya. Pilit siyang ngumiti ng hindi mapakali. Itinuro ang hirap ng kanyang mga paghahanda patungo sa kabisera bilang dahilan ng kanyang pagkukulang. Hiniling niya kay Layla na palampasin na lamang ito. Subalit, sa halip na matuwa, umiling lamang si Layla. Ipinahihiwatig na hindi sapat ang kanyang paliwanag. Mabilis na intindihan ni Dane ang kanyang pagkadismaya. Kaya't nag-aalalang nagtanong si Dane kung paano niya matutumbasan ang kanyang pagkukulang. Muling humingi siya ng paumanhin at hinimok si Layla na sabihin kung paano niya maayos ito. Taos-puso niyang hiniling ang pagkakataong maibalik ang kanyang tiwala. Ang mungkahing ito ay nagbigay ng idea kay Layla. Sa kabila ng kanyang galit, tila isang napakagandang pagkakataon ito upang samantalahin. Napaisip siya, hinanap ang isang angkop na kaparusahan para sa pagkukulang ni Dane. Habang siya'y nag-iisip, ngumiti si Dane, bagaman kinakabahan kung ano ang maaaring kahantungan ng kanilang usapan. Inulit niya ang kanyang tanong tungkol sa kung paano siya makababayad sa kanyang kasalanan, at sa mismong sandaling iyon, iminungkahi ni Layla ang isang friendly sparring match. Lubos itong hindi inaasahan ni Dane, kaya siya'y napamangha, nang makita niya ang kasabikan sa mukha ni Layla. Napagtanto niyang wala siyang magagawa kundi tanggapin ang hamon, buong tapang niyang ipinahayag ang kanyang pagsang-ayon, tinawag pa itong isang napakagandang ideya. Munting ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Layla nang pumayag si Dane. Ngunit bago pa sila magpatuloy, tinanong niya ito kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon. Ipinaalala niya kay Dane na hindi na siya ang dating mahina at inosenteng bata. Muli niyang binanggit na siya mismo ang nagturo sa kanya kung paano gamitin ang mana, isang bagay na nagdulot ng bahagyang kaba kay Dane. Nang makita niya ang matibay na kumpiyansa ni Layla, napagtanto niyang malaki na ang naging pagbabago sa kanyang lakas sa loob ng nakalipas na 7 taon. Napabalik-tanaw siya sa isang liham na natanggap niya noon, isang sulat kung saan ipinagmamalaki ni Layla ang kanyang pagkapanalo sa isang prestihiyosong paligsahan. Muling tiniyak ni Layla ang kanyang sinabi, ang Dantere Cup ay isang prestihiyosong torneo na inorganisa ng maharlikang pamilya para sa mga kabataang wala pang 15 taong gulang. Nang marinig ito, tuluyan nang nabuo ang alaala sa isip ni Dane. Alam na niya ngayon kung ano ang tinutukoy ni Layla. Ang Dantere Cup ay isang matinding paligsahan, at si Layla ang kinilalang nagwagi, isang kahangahangang tagumpay. Ipinaalala pa ni Layla na kung si Dane ay lumahok, tiyak siya ang makakalaban niya sa finals. Ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang sa hindi nito pagsali. Itinuturing itong isang nasayang na pagkakataon. Subalit, naniniwala si Dane na maaari nilang bawiin ang pagkakataong yun ngayon. Bagaman sang-ayon si Layla sa ideya, humingi siya ng katiyakan mula kay Dane. Nais niyang malaman kung tunay ba itong payag at comfortable sa laban. Alam niyang ang pangunahing layunin nito ay ang paghahanda para sa nalalapit na entrance exam. Kaya't ayaw niyang ilagay ito sa panganib o magkaroon ng anumang pinsala. Sa halip na mag-alala, natawa si Dane sa ideya na maaari siyang masugatan. Sa kabila nito, tiniyak niya kay Layla na wala itong dapat ipag-alala. Agad namang lumiwanag ang mukha ng dalaga. Bakas ang labis na pananabik sa laban, kumislap ang kanyang mga mata sa kasabikan. Gayunpaman, napagtanto ni Layla na gabi na, para sa isang maayos na laban sa araw na iyon. Sa halip, iminungkahi niyang gawin ang sparring session sa pagsikat ng araw kinabukasan. Siyempre, agad na pumayag si Dane. Nang sumapit ang umaga, naghanda na silang magsimula ng kanilang laban. Bago sila magsimula, tinanong ni Layla kung anong sandata ang gagamitin ni Dane. Umaasang hindi na ito gagamit ng walang talam na sandata gaya ng dati.
Ngunit sa pahayag ni Layla ay agad na tumutol si Dane. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ng training weapons ay mas ligtas sa isang casual na laban. Halata kay Dane ang pagkabahala sa masyadong kumpiyansa ni Layla. Dagdag pa rito ang isang mahalagang aral, anuman ang kakayahan ni Layla sa pakikidigma, hindi niya maaaring asahan na palagi niyang mahuhulaan ang lahat ng posibleng mangyari sa isang tunay na labanan. Kasunod ang pagtatanong kung ano ang gagawin niya kung masugatan siya sa gitna ng laban. Sa halip na mag-alala, agad na tinugon ni Layla ang tanong ng may kumpiyansa, ipinagmamalaki na ang kanilang pamilya ay may pinakamagaling na manggagamot sa buong imperyo. Narinig ito ni Dane at nagtanong muli, kung paano naman kung may mangyari sa kanya bago pa makarating ang manggagamot. Nang marinig yun, hindi nakasagot si Layla sa puntong yun. Kaya't ipinaliwanag ni Dane kung bakit napakahalaga ng mental na paghahanda bago gumamit ng isang matalim na sandata. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang dalaga at mariing tinanong si Dane kung bakit siya masyadong seryoso, gayong isa lang naman itong friendly sparring match. Sa huli, ayaw man niya subalit sumang-ayon na rin siya at pumayag na gumamit ng training weapons. Kaya't inutos niya sa kanyang tauhan na dalhan sila ng training weapons, at habang hinihintay ang mga gagamiting mga espada, pinagmamasdan ni Dane si Layla na may ngiti. Napansin niya ang malaking pagbabago ng dalaga. Naalala niya ang mga usap-usapan, may mga nagsasabi na malapit nang marating ni Layla ang antas ng kanyang dalawang nakatatandang kapatid, na kapwa-aktibong knights. May mga nagsasabi na kung magpapatuloy ang kanyang mabilis na pag-unlad, maaaring masaksihan ng House Terran ang kauna-unahang babaeng pinuno nito. Hindi maiwasan ni Dane na maisip kung gaano kahalaga ang papel niya sa paghubog ng kakayahan ni Layla, lalo na sa pagsasanay niya sa paggamit ng mana. Habang siya'y abala sa kanyang pagmumuni-muni, si Layla naman ay bumalik sa alaala ng isang mahalagang araw, ang araw kung kailan tinuruan siya ni Dane ng mahika. Dahil dito, natutunan niya ang mga batayang prinsipyo ng mahika ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga kasabayan. Ngayon, nagawa na rin niyang ipamalas ang dalawang pambihirang kakayahan sa mana. Kaya naman natutuwa siyang makita muli si Dane. Matagal nang hinihintay ni Layla ang sandaling ito, ngunit naisip niya kung paano tatanggapin ni Dane ang kanyang tagumpay sakaling siya ang manalo. Iniisip niya rin kung dapat ba siyang magpakita ng awa kay Dane. Hindi nagtagal, bumalik ang lingkod, dala ang kanilang mga sandatang kahoy. Ibinigay ng lingkod ang practice weapon kay Layla, na agad namang nagpasalamat. Samantala, si Dan ay binigyan ng isang sibat. Wala siyang sinayang na oras at kaagad niyang ipinamalas ang kanyang husay sa paggamit nito. Napansin niyang magaan ito, isang indikasyon na ginawa ito para sa pagsasanay. Ngunit sa isang tunay na labanan, anuman ang sandatang nasa kamay ay kailangang gamitin ng epektibo. Dahil dito, itinuro niya ang kanyang sibat kay Layla at tinanong kung handa na siya. Handa at sabik na si Layla sa hamon, tumango siya bilang pagsang-ayon, at nang walang anumang pag-aalinlangan, nagsimula na ang kanilang laban. Bago siya mag-umpisa, naalala niya ang laban niya noon laban sa isang mandirigmang may sibat sa Danterek Cup. Madali niya itong napagtagumpayan, kaya inakala niyang hindi rin magiging mahirap si Dane. Alam niyang mahina ang sibat sa malapitan, kaya't nagpasya siyang agad umatake nang walang pag-aalinlangan. Halata ang kumpiyansa niya na matatalo niya si Dane. Gamit ang kanyang espada, sumugod siya patungo kay Dane. Hindi nagtagal, mabilis siyang nakalapit sa ating bida, at isang diretsyong pag-atake ng espada na may malakas na puwersa ang kanyang pinakawalan sa posisyon ni Dane. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, nagulat siya at agad na napahinto. Sa kanyang pagkagulat alam niyang tinamaan niya ito ng kanyang espada. Hindi siya makapaniwala, dahil si Dane ay biglaang naglaho sa kanyang harapan, tila ba ang tinamaan niya ay isa lamang after image. Habang nasa matinding pagkalito si Layla, napansin niyang may nakatutok na patalim sa kanyang likuran. Ito ay walang iba kung hindi ang ating bida, isang malinaw na pagpapakita ng kahinaan ng kanyang estilo. Nang lingunin niya ito, labis siyang nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari, kaya tinanong niya ito kung paano siya nakapunta roon. Imbes na sagutin ang kanyang tanong, mariing pinagsabihan lang siya ni Dane na maswerte siyang training weapons lang ang gamit nila. Kung tunay na patalim ang hawak nila, tiyak na delikado na siya ngayon.
Sa kabila nito, matigas ang ulo ni Layla at mariing itinanggi ang kanyang pagkatalo, ipinipilit niyang tumama ang kanyang espada at hindi niya matanggap ang mapait na katotohanan. Abangan sa susunod na kwento, magpapatuloy ang mainit na sagupaan ng dalawa. Bukod pa dito, magsisimula na ang kanilang entrance exam, at marami pang di inaasahang pangyayari ang mga magaganap. Please like and subscribe. Maraming salamat po.